Huli naman ang aabot sa 20 o higit 20 katao sa Nueva Vizcaya dahil sa operasyon ng iligal na isabong habang arestado na sa Santa Barbara, Pangasinan ang top 1 most wanted sa kanilang lugar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang 26 na katao sa isang iligal na isabong cockpit arena sa Barangay Rojas sa Solano, Nueva Vizcaya. Ito ay matapos na salakayin ng mga tauhan ng PNP sa inilunsad na anti-illegal gambling operation ng PNP sa pamumuno naman ni Solano Chief of Police Major John Anthony Sanchez. Katuwang sa naturang operasyon ang iba pang sangay ng Intel Unit ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Ayon sa police report, inaalam pa kung may kaugnayan sa katulad na operasyon ng isabong sa New Iaga Cockpit Arena sa Abulog, Cagayan na una nang nahuli noong Abril 11 at patuloy ang isinasagawang investigasyon. Aabot sa 616,000 ang na-recover na bet money at gayon din yung betting tickets, resibo, 3 computer set, 6 na cellphone, 4 na internet router at gayon din ang 2 LED monitor na ginagamit sa naturang illegal na operation. At sa ngayon, inaalam pa kung sino ang nasa likod ng naturang illegal na operasyon. Habang sinampahan na ng kasong paglabag sa PD number 1602 ng Republic Act number 10175 or mas kilala dito nga sa tawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming katanungan mula sa pamilya na natagpo ang bangkay na isang lalaking parcel delivery sa Barangay Palavilla sa bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat Province. Ayon sa Lutayan PNP at Tulunan PNP, ang biktima ay residente ng Davao City na kinilalang si Francisco Pascua Cadenas, isang parcel delivery man gamit ang sasakyan nitong may plakang LAL 5619. Nabatid mula sa mga kaanak ng biktima na nitong Abril 11, huling nakatawag sa kanyang pamilya si Francisco at nagkwento na nasiraan naman siya ng sasakyan sa bahagi ng Tulunan, Cotabato Province. Malaking katanungan naman sa pamilya kung bakit natagpuan ang bangkay nito na nasa loob ng kanyang sasakyan at nasa state of decomposition na sa napakalayong bahagi ng Lutayan, Sultan Kudarat. Nadiskubre na lamang ng mga residente sa lugar ang sinapit ng biktima dahil sa masangsang na amoy. Ongoing ang investigasyon ng magkatuwang na effort ng Tulunan at Lutayan PNP sa insidente. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga magulang at lokal na pamahalaan na paigtingin ang papapatupad ng anti-kite flying campaign ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa NGCP, dumarami ang insidente ng papapalipad ng saranggula na nasasabit sa mga transmission lines at pumapasok pa sa mga substation at iba pang kritikal na pasilidad na maaari magdulot ng tripping o pagkawala ng supply ng kuryente. Dahil dito, hinikayat ng NGCP ang mga magulang at mga opisyal ng lokal na pamahalaan na gabayan ang mga kabataan at tiyaking magpapalipad ng saranggula sa ligtas na lugar malayo sa mga pasilidad ng kuryente. Paalala rin ng NGCP na ang mahigpit na pagpapatupad ng kampanyang ito ay alinsunod sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act na naglalayong maiwasan ang anumang sagabal sa mga linya ng kuryente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ni Santa Barbara Police Station ang kanilang top 1 most wanted person na isang 54 anyos na lalaki na residente ng Barangay Poblacion Norte ng nasabing bayan matapos itong maaresto alas 7:05 ng gabi. Batay sa ulat ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arvil Mercolio, ang pagkadakip sa suspect ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong frustrated murder na pinagkalooban
pinagkalooban ng hukuman ng piyansang 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nananatili pa sa Santa Barbara Police Station ang akusado dahil sa kabiguan nito makapaglagak ng nasabing halaga. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinulong at hinikayat kahapon ni Katarman Mayor Diane Rosales ang mga punong barangay ng bayan ng Katarman na magkipagtulungan sa pamahalaan sa kampanya nito na gawing simple lamang ang pagdiriwang ng fiesta dahil sa patuloy pa rin na energy crisis. Umapilang nasabing mayor sa nasabing mga barangay captain na suportahan ang resolution ng Mayor's League of the Philippines Northern Summer Chapter na naghihikayat ng pagtitipid sa selebrasyon sa panahon ng krisis. Nilinaw nito na hindi pinagbabawal ang piyesta at walang pagkakansela dito. Ang nais laban ng resolution na gawin itong simple at ilaan na lamang ang pondo ng barangay sa mga programa na makakatulong sa kanilang mga residente. Nagpaayag naman ng suporta sa nasabing resolution ang nasabing mga punong barangay. Naglabas na rin ng kaparehong panawagan o kautusan ang ilang LGU dito sa lalawigan ng Northern Samar na gawing simple lamang hindi magastos ang pagdiriwang ng fiesta. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.